Dante, ano ang lumalabas sa naging pagdinig ng Korte Suprema ngayong araw at maituturing ba na special funds itong sin taxes at kung yan ay special funds, pwede ba yung gamitin sa ibang bagay o mga proyekto bukod sa kung saan talaga partikular na inilaan yung pondong yan? Magandang gabi, Monica. Doon sa isyo kung maituturing bang special fund yung mga sin taxes. Sa ngayon ay hindi pa malinaw ang isyo na yan. Bagamat iyon nga ang naging tanong kanina ni Supreme Court Associate Justice Benjamin Caguioa doon sa mga respondent dito nga sa nagpapatuloy na oral arguments ng mga consolidated petition laban sa paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth pabalik sa National Treasury. Sa interpellation ni Justice Benjamin Caguioa ay pinakita nito ang ilang batas na siyang pinanggagalingan ng pondo para maipatupad ang Universal Healthcare Act. Partikular na ang 4 na sin tax laws na may kinalaman sa buwis na ipinapataw sa mga mapanganib o harmful products tulad ng tabako at alak. 80% dito ay maging subsidy ng PhilHealth para sa implementasyon ng Universal Healthcare Act. Tinanong din ni Justice Caguioa si Solicitor General Menardo Guevara kung ideklaran lang special fund ang pondo na nakolekta mula sa sin taxes. Sabi ni Guevara, sila naman ay susunod dito. Ipinakita ng maestrado ang sinasabi ng saligang batas sa Article 6, Section 29.3 na ang tax na nakuha para sa special purpose tulad ng sin taxes ay special fund at hindi ito pwedeng gamitin sa iba. Can we all agree, Mr. Solicitor General, Mr. Marino, that the plain language of this provision is that if money is raised from levy of taxes for a specific purpose, then it shall be treated as a special fund. That is a directive of the Constitution. Can we agree at least on the plain meaning of that provision? I guess we can, Your Honor. Nanindigan din si Justice Caguioa na hindi maaaring galawin ang special fund kahit na dumaan pa ito sa General Appropriations Act o GAA sapagkat ito anya ay malinaw na sinasabi ng ating konstitusyon. If the sin tax laws already determine the source and use of funds to implement the Universal Healthcare Act, even if the funds pass through the GAA, their character as earmarked for a special purpose remains intact. Would you agree with my interpretation? As a declaration of policy and priority, Your Honor, yes, if we interpret earmarks in such a manner. Kabilang naman sa isyu na nais pa ng mga petitioner na matalakay sa oral arguments ay kung ipag-uutos ba ng Supreme Court na ibalik ang pondo ng PhilHealth kung ito ay nagastos na. Gayon din kung may kapangyarihan ba ang Kongreso na maglagay o mag-insert ng item o mag-increase ng halaga sa budget. Sa interpellation kanina, sinabi ng petitioner na si Attorney Nery Colmenares na labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriations sa General Appropriations Act of 2024 o 2024 GAA kung saan inuutusan ang Department of Finance na gamitin ang sobra at hindi nagagamit na pondo ng ibang government-controlled corporations o GOCC. Pangamba ni Colmenares, baka naman magaya ito sa SSS, gayon din sa GSIS. Kinwestiyon namin ang ugat ng bakit nalipat ang PhilHealth, which is Section 1D. We believe as long as Section 1D is there, it may be PhilHealth now, we may win PhilHealth, it could be GSIS or SSS later. Sagot naman ni Finance Secretary Ralph Recto na ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin na gamitin ang mga pondong anyay natutulog para mapakinabangan ng pamahalaan. So, Monica, generally nga, yun yung mga issue kaninang natalakay, yung
sinasabi dito ni Attorney Nery Colmenares na yung paglipat nga, ito kasi yung isa sa kanilang argumento na bakit nga nailipat itong pondo ng PhilHealth, ibinalik sa National Treasury. At isa pa sa kanilang contention, papaano na lang kaya kung nagastos na nga yung pondo at kung may kautusan ang ating kataas-taasang hukuman, ay maibabalik pa ba ito? Ang naging sagot din kanina ni Finance Secretary Ralph Recto, kung mayroong mandato ang Korte Suprema, ay kanila namang isa sa uli yung nasabing pondo. At inaasahan natin bukas, Monica, ay ipagpapatuloy pa ng kataas-taasang hukuman itong oral arguments hinggil dito sa mga petisyon na kumukwestiyon nga sa constitutionality ng paglipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth. At kung batay sa abiso ng Korte, kung pag hindi ito matatapos bukas, kung kinakailangan ay magkakaroon pa sa darating na Friday. At batay din sa mga nakausap natin kanina, mayroon kasing ilan sa mga petitioner at mga grupo na concerned dito sa issue na nagrally kanina sa harap ng Korte Suprema dito sa Baguio City. Ang nais nga nilang tapusin na ng Korte yung oral arguments dahil sapat na raw yung mga naipresentang argumento para sila ay mag-render o maglabas ng desisyon nga hinggil dito sa kaso. Ayon naman sa isa pang petitioner dito sa grupo, kung di tayo nagkakamali, ni Senator Coco Pimentel, ang sinasabi naman nila dito, sana wag nang guluhin ng iba yung kaso. Ang malinaw lang naman daw dito ay kung labag ba sa batas ang ginagawa ng gobyerno kung saan inilipat nila yung pondo mula sa PhilHealth pabalik sa National Treasury, na ang sinasabi dito ay meron daw dito, Monica, ay nagamit na sa pagpapatayo ng mga tulay at gayon din ng peace process ng ating pamahalaan kasama ang mga rebuilding grupo. Yan man ang ating update mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento.